JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Stan. Walang eksaktong taon. Iligan. Ayon kay Stan, may isang taon na ubod ng misteryoso. Gumagala sa lugar. Makisig ang pangangatawan. Nang mga panong ito, 16 pa lamang si Stan. Maraming nababahala sa taong gumagala. Palaging may tangkil na itak. Hindi basta itak. Mahaba. Malaki. Na parabang pangkatay ng tao. Pinaghihinalaan na isang rebelde kaya pinabantayan sa otoridad dahil kinakatakutan talaga ng mga tao. Pinatawag siya sa barangay. Pumunta naman ang binata sa lugar. Ang pangalan niya, si Mueblo. Wala naman akong ginagawang masama. Paano ako nakarating dito, sir? Kasalukuyang nasa barangay hall. Kaharap ang sangkatutak ng mga residente. Yun na nga ang problema, iho eh. Saan ka ba talaga nakatira? Ayon kasi sa mga narinig ko, palakad-lakad ka lang tapos may dala ka pang... Teka, ano ba yan? Itak ba yan o bolo? Natatakot sila maski ako, natatakot din, sobrang laki. Wika ni Kapitan Agus. Naku naman oh, dyan ako sa may burol nakatira nag-uuling. May kaanak ko ako sa burol. Humingi ako ng pasensya kung natatakot sila sa akin. Kwan kasi sir, namatay yung asawa ko eh. Kaya ito nag-iisa na lang. Buntis pa yun. Umalis na ako doon sa amin kasi wala na yung asawa ko, nakakaya na eh. Kung gusto nyo, samahan nyo ako sa burol eh, para makita nyo yung mga kaanak ko eh. Hindi bali na, ayos na yan. Wala ka na mga traso eh. Okay dyan, narinig nyo naman yung sinabi ah. Nga pala, ano bang pangalan mo dong? Mueblo ano? Ay, makinig kayong lahat. Hindi na kayo naiya, sinumbong nyo pa sa barangay. Linawin nyo muna kasi yung tao, hindi yung nagbibintang kayo kagad. Ang sarap nyong kutusan eh. Magsiuwi na nga kayo. Nga pala ha, huwag nyo akong kakalimutan sa susunod na eleksyon. Nang mga panong ito naroon si Stan, nakatitig siya kay Mueblo. Inuusisa niya ng maigi ang mga kilos nito. Literal na inosente at mabait tignan. Pero hindi naging sapat. Dahil nais niyang tuklasin ang pagkatao. Ang naisip niyang paraan ay kaibiganin ito. Ora mismo pagkalabas ni Mueblo sa pasilidad, sinalubong siya ni Stan. Nginitian. Tinapik pa sa bisig at nagsalita. Eto talagang mga tao sa amin no. Kung ano-ano yung sinasabi. Palibasa walang ginagawa sa buhay kundi puro chismis na lang eh. Nga pala ako si Stan. Mueblo ang pangalan mo, di ba? Yung tirahan ko marapit dun sa burol na sinasabi mo. Doon lang sa may baba. Halika na, sabay na tayo pa uwi. Tumangulang si Mueblo. Sa pagkakataong ito, nakausap na ni Stan ang lalaki. Habang naglalakad, nagmungkahi si Stan na samahan siya sa tahanan para kahit papano merong nakakaalam ng kanyang lugar. Si Stan ang magiging dahilan upang hindi na siya paginalaan ng mga taga-baryo. Dagdag pa ni Stan, doon na lamang siya makikisilong sa lugar ni Mang Besalde. Nag-uuling din sa lugar. Si Mang Besalde, matanda at nag-iisa na lang sa buhay. Ang mga anak nito ay may asawa na at nasa ibang lugar, samantalang matagal nang namatay ang asawa. Sumama si Stan. Nang makarating ay bumungad kagad si Mang Besalde. Nagtaka pa kung bakit kasama ang binata. Ipinaliwanag naman ni Mueblo na pinagdududahan siya doon sa baryo. Kaya naman sinama niya si Stan upang maging saksi na hindi siya masamang tao. Etong si Mueblo, pamangkin ko talaga yan. Ako nga ang dahilan eh, para dito na lang yan tumira. Kasi nga nahihiya siya doon sa biyanan niya. Namatay na kasi ang asawa niya. Wika ni Mang Besalde. Kumpirmado. Hindi nga masamang tao si Mueblo. Tama din ang sinabi doon sa barangay. Yun lamang ang nais marinig ni Stan.
Matapos nun ay nagpaalam na ang binata. Lumipas ang ilang mga araw. Wala na ang mga sabi-sabi. Tinuturing na si Mueblo sa lugar na isang residente. Kaso nga lang may isang kaganapan na nagpawindang sa buong baryo. 2 aswang ang natagpuang patay. Binalahura ang katawan nito. Nasa tabing ilog. Tadtad ng taga sa katawan. Napakapangit ng itsura. Wakwak ang buong katawan. Hanggang sa may nakakilala sa mga ito. Mga ahente umano ng lupa mula sa ibang lugar. Nagdududa ang ilan na baka nagpapanggap lang ang mga ito. Malaking katanungan kung sino ang pumaslang at ang pinaka nakakapagtaka. Wala umanong mga puso ang aswang, biyak ang dibdib at bakante ang kinalalagyan ng puso. At sa noon ng mga bangkay, may hiwang hugis ekis sa sentro talaga ng noo at siguradong mapapansin. Ang kaganapang ito ay nakarating sa iba't ibang sityo. May isang tao pa doon na umamin na siya daw ang pumatay sa mga aswang. At dahil kilalang bantugan, madali lang daw sa kanyang patahin ang mga nilalang. Ang pangalan nito ay Jorio. Ayon kay Stan may kagaspangan ang pag-uugali. Pero naniniwala siya sa mga sinabi sapagkat may napatunayan na. Kaso nga lang may kumontra sa mga sinabi ni Jorio. Wala siya sa lugar nang mamatay ang aswang. Nung araw na yon kapitbahay mismo ang nakaalam na naroon ito sa may Marawi. Pagdadailan umano ni Jorio, hindi lang daw alam ng mga tao pero matagal niya nang sinusubaybayan ang mga ahente. Alam niyang aswang ang mga ito at siguradong mambibiktima sa lugar kaya naman binantayan niya. Hanggang sa dumating ang isang hapon. Sa may merkado nagpagala-gala si Stan. Sa hindi inaasahang pagkakataon nakita niya si Mueblo. Nakabanig de sombrero at tila may pinagmamasdan. Hindi mapapansin si Mueblo kung hindi mo titignan dahil nakatago lang ito sa gilid ng tindahan. Kumakain pa ng tinapay. Pasimpleng lumapit si Stan. Nasa likod siya ni Mueblo. Laking gulat niya nang bigla itong magsalita. Kung meron kang gustong malaman tungkol sa akin, huwag ka dyan sa likod. Kausapin mo ako ng harapan. Gulat na gulat si Stan kung paano siyang naramdaman ni Mueblo. Nakita mo ba ako? Oo naman oh. Diyan oh, sa salamin ng sasakyan kitang-kita ka. Akala ko naman kung ano na meron palang salamin. Pero ano bang ginagawa mo dito? Wala naman. Kumakain lang ako ng tinapay. Gusto mo? Humarap si Mueblo sa kanya at nag-abot ng tinapay. Pero tumanggi si Stan. Ngumiti lang si Mueblo. Naglakad na patungo sa maraming tao. Hindi na nagpaalam sa kanya. Bagaman sobrang ikli ng oras ng pagkakakilala nila, nanibago si Stan. Naging suplado si Mueblo. Kaya naman sinundan niya ito. Sa pagkakataong yon ay naging maingat siya. Anumang anggulo na posible siyang makita, iniiwasan niya. Hanggang sa nakita niya itong tumayo sa isang kanto. Ang gilid nun, tindahan ng kaanak ni Stan. Tirik ang araw pero may lilim sa lugar. Nakatitig si Mueblo sa isang banda. Seryoso ang muka. Sinipat ng binata kung sino ang tinitignan ni Mueblo. Hanggang sa nakita niya si Jorio. Nasa kabilang kanto ito, nakikipag-inuman. Ang ingay nilang lahat. Sobra na ang tama ng alak. Titig na titig si Mueblo. Nagtataka naman si Stan kung bakit ganon ang ginagawa niya. Inobserba ang maigi dahil baka hindi si Jorio ang tinitignan. Ilang sandali pa tumawid si Jorio at naglakad patawid ng kalsada. Sinundan ng tanaw ni Mueblo. Kumpirmado. Si Jorio nga ang tinitignan nito. Hindi lumapit si Stan. Minabuti niya noong masdan lamang si Mueblo. Hanggang sa ilang segundo pa, umalis na ito at nagtungo sa palayan. May mahabang kalye sa lugar.
makikita sa malayo ang palayan. Hindi na sumunod pa si Stan. Umuwi na lamang ng tahanan. Nanindig ang balahibo ni Stan. Pagkarating malapit sa kanila, nakita niya si Mueblo na nakatambay sa gilid ng daan. Nakaupo si Mueblo sa gibang kamalig. Umarteng normal si Stan, pero sa kanyang isipan ay maraming katanungan. Paanong nakarating si Mueblo ng ganong kadali? Paano ito nauna sa kanya? Salungat ang direksyon na kanilang dinaanan. Nang matapat siya kay Mueblo ay bigla itong nagsalita. Iba ang aura ni Mueblo. Ano bang problema mo sa akin, Stan? Sinusundan mo ko. Pinagmamasdan mo ko at pinag-aaralan. Ano bang kailangan kong gawin para mapanatag ka? Diretsuin mo ko. Nanlamig ang buong katawan ni Stan sa mga narinig. Labis na takot ang naramdaman. Nakaumang ang kamay ni Mueblo sa hawakan ng mahabang itak. Wala naman. May napansin lang kasi ko. Pasensya ka na. Matanong ko lang, bakit ka nakatitig kay Jorio? Umamin na lamang si Stan sa kanyang ginawa. Wala nang pagpipilian. Alam na ni Mueblo ang kanyang ginagawa. Hindi kagad nakapagsalita si Mueblo. Tumitig sa malayo at mahahalatang nag-iisip ng malalim. Muling tumingin kay Stan. Nagudyat ng tango. Ang sabi nito ay sumunod sa kanya ang binata. Teka, saan naman tayo pupunta? Basta, sumama ka na lang. Ang dami mong tanong. Binagtas nila ang daanan kung saan sobrang sukal. Walang bakas ng landas. Mga nakaharang na baging at sanga lamang ang naroon. Kating-katiman si Stan. Marami umanong anipay. Mga tuyo pa ito at napakakati. Kigkig ng kigkig si Stan. Nagreklamo ang binata kung bakit doon pa sila dumaan. Nagulat siya sa sinagot ni Mueblo. Kung sakaling meron kang mamatyagan, kung meron kang susundan, huwag kang dadaan sa normal na dinadaanan ng mga tao. Doon ka sa masukal para hindi ka makita kaagad. Markado ko ang lugar na ito. Dito ako madalas dumadaan. Ako lang mag-isa palagi. Ngayon lang ako nagsama dahil napakapilyo mo. Iwasan mong humakbang sa kanan. Kapag nagkamali ka, siguradong pupulutin ka talaga sa ibaba. Hindi nakapagsalita kagad si Stan. Dahil kung titignan ng paligid, imposibleng madaanan ito. Napakadelikado. Isang mali lamang malalaglag ka sa ibaba. Napakalalim ng bangin. Ang gulo mong kausap. Ang sabi mo dito ka dumadaan. Bakit hindi mo man lang nilinis? May itak ka naman. Tapos wala namang palatandaan na may dumadaan dito. Sumunod ka na lang. Huwag na masyadong maraming tanong. Obserbahan muna kita kung pwede kang pagkatiwalaan ng mga impormasyon. Ilang sandali pa ang lumipas pababa na ang tinatahak nilang landas. Narinig ni Stan ang agos ng tubig sa ibaba. Pakiwari niya, ang lusutan ng lugar na ito ay isang ilog. Hindi nga siya nagkamali, pero ang nagpatindig ng balahibo ni Stan. Dahil ang ilog kung nasaan sila ngayon, doon natagpuan ang bangkay ng dalawang aswang. Nakarating sila sa lugar ng sobrang bilis. Malayo ang ilog dahil nasa kabilang baryo. Aabutin ng ilang oras na paglalakad bago makarating. Kaya naman ang katanungan ni Stan sa isipan, paano silang nakarating sa lugar ng ganong kabilis? Sobrang bilis nating nakarating dito ha. Tapos ibang direksyon yung dinaanan natin. Paano tayo nakarating dito? Hindi mo pa maiintindihan ng mga bagay na yan dahil makitid pa yung utak mo. Ang ipapaliwanag ko sa'yo, yung mga namatay dito. Biglang binunot ni Mueblo ang itak. Inangat niya ito. Napasigaw ng malakas si Stan na huwag siyang papatayin. Ngumiti si Mueblo at inabot kay Stan ang itak. Doon niya nakita ang markang X. Napanganga si Stan. Mabilis na sumagi sa kanyang isipan ang markang X na naroon sa noon ng mga napatay na aswang. Tumitig siya kay Mueblo at inusisa ito.
Nakangiti lang sa kanya habang nakatitig. Anong ibig sabihin nito? Bakit may markang X? Sa bawat napapatay ko, iniiwanan ko ng markang X. Mahirap paniwalaan ano? Yung Joryo na nagsasabi na siya ang pumatay sa mga bangkay. Pakana niya lang yun. Ang totoo, kasama niya yung dalawa. Hinimok niya ang mga ito, nagpanggap na mga ahente ng lupa. Hindi makagalaw sa kinakatayuan si Stan sa mga narinig. Dagdag pa ni Mueblo. Yung mga aswang na nambibiktima ng tao, dinudukot upang ialay. Nagsasagawa umano ng ritual itong si Joryo. Pinuno ng malaking kulto si Joryo. Kung titignan, parang isang hamak na tao lang. Pero mayaman daw itong si Joryo. Sa bandang Marawi nakatira. Nagpapanggap lang na lokal na residente sa Iligan. Maging ang kinakasama nitong babae ay hindi daw totoong asawa. Bagkus kasapi lang ito ng kulto. Ang pinakadahilan kung bakit naroon sa lugar si Mueblo ay para kay Joryo. Naghahanap siya ng pagkakataon para mapatay ito. Sapagkat sobrang ilap, matinik, dahil isang bantugan. Nanlaki ang mga mata ni Stan. Hindi niya alam kung maniniwala ba sa mga sinasabi ng kausap. Kitang-kita niya sa reaksyon ni Mueblo na nagsasabi ito ng totoo. Hindi ito mayabang. Pero ang tanong, anong klaseng tao ito? Sa kabila naman ng lahat, nagbago ang paningin niya kay Joryo. Lumabas na masamang tao ito. Namumutawi na ang mga katanungan sa kanyang bibig. Pero hindi niya masabi ang mga katanungan. Napalitan ng pagkalito na may halong pagkamangha. Maya-maya pa ay nag-aya ng umuwi si Mueblo. Pero ibang daanan ang tinahak nila. Doon na sa orihinal na daanan, ilang oras ang tinagal bago sila nakauwi. Nagsimulang magduda si Stan na baka isang albularyo itong si Mueblo. Kung sakaling totoo man ang mga sinabi nito, literal na isang biyasa ang tao. Hindi naman may pagkakaila sa kanya ang mga kayang gawin ng albularyo. Subalit sa pagkatao ni Mueblo, parang brutal. Tinadtad ng taga ang mga aswang. Pero bakit wala ang mga puso? Dito na siya nagtanong kay Mueblo. Pero ngumiti lamang sa kanya. Sinabing hindi niya alam. Baka kinuha ni Joryo. Nang makarating sa tahanan, dumiretso si Mueblo sa nayon. Hindi man lang nagsabi kung anong sadya roon. Inihatid niya lang si Stan at umalis na sa lugar. Susundan sana ng binata. Pero nag-aalangan ito. Alam niyang mararamdaman siya ni Mueblo, baka mainis at mabigwasan siya. Batid niya na may palihim na hakbang si Mueblo at hindi ito pwedeng kulitin. Napakaselan, hindi naman mawala ang pananabik sa panig ni Stan. Naglalaro sa kanyang isipan kung paanong papatay ng Mueblo ang isang bantugan at pinuno pa ng kulto. Kinagabihan habang nasa bahay si Stan, nakarinig siya ng kakaibang alulong ng aso, nakakakilabot, nakakapanindig balahibo. Nasa may likuran nito banda, sa liblib at sobrang sukal. Itong bahay nila Stan, karaniwang tahanan na makikita sa bukid. Isang palapag na nakaangat ang sahig sa lupa. May beranda. Dalawa ang beranda at nasa likod ang isa. Kasama niya si Tatay Berting at Nanay Linda sa lugar. Pumunta ang mga ito sa kusina. Sinipat kung ano ang umaalulong. Naroon sa may likuran ang abuhan at imbaka ng mga panggatong. Kasalukuyang nasa sala ang binata. Napakamaalinsangan. Hindi niya alam kung bakit. Ang sabi naman ni Tatay Berting na ang pagkaalinsangan, isang paywatig ng aswang. Lumapit siya sa mga magulang. Bumaba si Tatay Berting at bitbit ang itak. Bababa din sana si Stan, kaso nga lang inabisuan siya ng ama. Ang sabi wag daw bababa dahil merong aswang. Patungo ang kanyang tatay sa pinagkukunan nila ng tubig sa may balon at sobrang nababahala si Stan. Hanggang sa hindi na nakapagpigil, kumuha na din ng sariling itak
Walang sabi-sabing bumaba. Kahit sigawan pa ng kanyang ina, hindi nakinig ang binata. Inangat ni Tatay Berting ang kamay na ibig sabihin huwag gagalaw si Stan. Kitang-kita ng binata, nakatitig sa isang banda ang padre de pamilya. Ilang sandali pa nakarinig sila ng malakas na kalabog. Kasunod nun, isang tao ang wari ba na tumilapon mula sa liblib. Bumulagta ito sa likuran ng tahanan. Marami ang tinamong sugat sa katawan. Kitang-kita ni Stan, nawari tinadtad ito ng itak. Si Tatay Berting, kumaripas ng takbo paakyat ng bahay. Habang si Stan, parang napako na ito sa kinakatayuan at nakatulala. May lumabas mula sa masukal na sagingan. Nakakawindang ang itsura. Isang tao na may ulo ng malaking aso, makapal ang balahibo at may bitbit na mahabang itak. Dito na kumaripas ng takbo sa tahanan si Stan. Pumasok sa loob at sinara ang pintuan. Sumilip siya sa may bintana. Lumapit ang nilalang doon sa nakahandusay na bangkay. Gamit ang malaking itak, nilagyan ng X ang noon nito. Napapitlag si Stan. Kagad pumasok sa isipan na baka ito si Mueblo. Hindi man sigurado pero malakas ang pakiramdam. Lalo na ang itak na pamilyar pa sa kanya. Yung haba ng talim, yung kulay nito, at ang hawakan. Parehong-pareho sa pagmamay-ari ni Mueblo. Kagad pumasok sa kanyang isipan na hindi albularyo si Mueblo kung hindi isang aswang. Iniwanan ng nilalang ang bangkay. Ilang sandali pa sinuri ito nila Stan. Tao kung titignan ng itsura, pero pangit ang muka. Pinaghalong kambing at daga. May ngipin na kulay itim na parang sira-sira, pero lahat ng ito ay matutulis. Aswang ang pinaslang ni Mueblo, pero bakit naroon sa kanilang lugar? Ito ang naglalaro na tanong sa isipan ng binata. Ito namang si Tatay Berting. Kagad na umalis at pinagbigay alam ang nangyari. Maraming taong dumagsa. Kabi-kabila ang mga katanungan. Pinatay daw ng aswang na may bitbit na itak, batay sa pagsasalaysay ni Tatay Berting. Pero itong si Stan, nanatiling tikom ang bibig. Ngayon alam niya na kung sino ba talaga si Mueblo, subalit kailangan niyang itago ang pagkatao nito. Inabot ng umaga. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Mueblo sa lugar. Ang reaksyon nito ay walang pinagkaiba sa mga pangkaraniwang residente doon sa lugar. Nagtanong pa siya kay Stan kung nakita ba nito ang kaganapan. Hindi kagad nakapagsalita si Stan. Bagaman sobrang inosente ng presensya ni Mueblo, halata na merong tinatago. Sinabi ni Stan na kung pwede ba silang mag-usap dalawa. Dito niya nakita ang kakaibang ngiti ni Mueblo. Bakit hindi? Halika, doon tayo. Pagkarating nila sa ilalim ng puno ng mangga, hindi pa nagsasalita si Stan. Nauna na si Mueblo. Humahanga ako sa iyo, Kutong Lupa. Nagtitiwala na ako. Yung aswang kayo ang balak biktimahin. Umaaligid sa tahanan ninyo maraming beses na. Wala kasi kayong kalapit na kapitbahay, kaya pabor na pabor sa mga aswang. Nang malaman kong merong bakas, gabi-gabi ako nagbabantay. Gwardyado kang pisot ka. Sabi ko na nga ba ikaw yung kagabi? Aswang ka pala. Nakakatakot ka naman. Pero bakit iba yung itsura mo kumpara sa aswang na pinatay mo? Bakit parang mas pangit ka? Niligtas ka na, nanlalait ka ba? Sa buong Mindanao, 4 na lang kami dito. 2 sa Dapitan, 1 sa may Cotabato, at ako naman dito sa may Osamis. 1 akong gabuna na ubanin. Ako lang ang may kakayahan na humawak ng sinumpang itak na ito, na may hawakan na dignom na sinukuan. Ang totoo, ako ang pumapatay sa mga katulad kong pasaway nung kabataan ko ba. Pero nagbago na ako dahil nagkaroon ng asawa.
Pinatay ang asawa kong buntis at grupo ni Jorio ang may gawa nun. Napanganga si Stan. Manghang-mangha siya kahit natatakot. Nagpatuloy sa pagsasalita si Mueblo. Huwag daw magpakumpiyansa dahil ang aswang na nagtatangka sa buhay nila doon pinatay. Kaya naman siguradong may aaligid na iba pang aswang. Inabisuan na lang ang pamilya na huwag lalabas ng bahay sa gabi dahil siya umano ang bahala. Mas maganda kung magiging maingat dahil mahati lang ang atensyon ni Mueblo. Matapos makapagsalita ay umalis na si Mueblo. Napailing na lang si Stan. Hindi niya lubos akalain na isang halimaw si Mueblo. Marami pang tao sa kanila kaya hindi umalis si Stan. May lakad dapat ito dahil nga kinakailangang ipastol ang alagang baka. Kakasilang pa lamang ng araw dumating na ang kinauukulan. Kinuha ang bangkay. Pero bago mangyari ang bagay, may investigasyon, pagtatanong sa kaganapan. Pagkaalis sa mga tao, nakita ni Stan si Mang Bezalde. Naroon sa likod ng tahanan, may kung anong sinasaboy. Nagtaka ang binata kaya lumapit siya dito, pero kagaya ng nangyari kanina, hindi pa siya nakakapagsalita ay nauna na si Mang Bezalde. Alam mo na pala ang patungkol sa kanya. Hanggat maaari, huwag mong sasabihin kahit kanino hanggat hindi pa nauubos sa mga salot dito. Namumukod tangi siya. Isang gabunan na bihasa sa paggamit ng itak. Katangi-tanging gabunan na may dugong dibino. Matanong ko lang po, Mang Bezalde, ano po yung sinasaboy nyo? Apog, pambasag na mga marka dito. Wala ka kasing alam sa mga ganito eh. Tignan mo yung mga mata mo. Nagsiga ka nga lang, di naman uubra yan. O siya, etong apog na nilagay ko, pangpaasiwa din sa mga aswang na maaaring umaaligid dito. Buwat ng kaganapan, isa akong albularyo. Ako ang tagalinis sa mga nagawang hakbang ng gapunan. Pero babalikan ko lang yung sinabi ko ha. Wag mong kakalimutan. Kapag merong nagtanong kung bakit ako naparito, sabihin mo na lang magkaibigan tayo. Tumango na lang si Stan kahit wala masyadong naintindihan. Umalis na rin ang matanda. Dito niya lubos na napagtanto. Magkasabwat si Mang Bezalde at Mueblo. Mas lalo pang lumakas ang kuryosidad ng binata. Mas lalo niyang kinaibigan itong si Mueblo. Pero pagsapit ng gabi, may nangyari na naman. Hindi alulong ang narinig nila sa paligid ng bahay. Bagkus tunog ng malaking butiki. Umieko pa sa buong lugar. Anak ng pot naman aswag na naman. Pero ibang aswag to, butike. Kung hindi ako nagkakamali, tik-tik ang nasa paligid ng bahay natin. Teka, sandali nga. Tay, wag! Huwag kang lalabas. Meron pong nagsabi sa akin, hindi tayo pwedeng lumabas ng tahanan kapag merong nagpaparamdam na aswang. Di ba nga dito nangyari yung pagpatay kagabi? Hindi may pagkakaila na babantayan ng aswang yung lugar natin. Mabilis na umarang si Stan sa pintuan ng likod ng bahay. Naroon kasi ang tinig ng tiktik. Nagtanong ang tatay kung sino ang nagsabi. Ayon kay Stan, isang kilalang albularyo. Hindi na sumabat pa ang padre de pamilya. Subalit ang nanay niya noon, hindi napapanatag. Yakap-yakap pa ang Birheng Maria. Nagmumuni-muni. Hanggang sa umalinsangan, may kasama pa itong napakabahong amoy. Kakaiba. Hindi katulad nung nangyari kagabi. Pasilip-silip si Stan. May liwanag sa bahay kung saan maaaninag ang labas. Hanggang sa nakarinig siya na parang alulong. Napangiti ang binata at nagsalita. Ligtas na tayo. Huwag na kayo mag-alala. Paano mong nasasabi ang bagay na yan? May alulong. Anong ligtas doon? Basta bukas asahan niyo, may bangkay ng aswang na matatagpuan. Sa tansya ko 2 yan eh. Loko kang bata ka.
Kailan ka pa natutong gumamit ng bawal na gamot? Linda, dalin mo nga sa sentro yung anak mo. Ipatingin mo baka may sira na kung ano-ano ang sinasabi. Napatawa si Stan. Kitang-kita niya ang reaksyon ng mga mukha ng magulang. Pero hindi nga nagkamali ang binata. Kinabukasan, 2 bangkay ng aswang ang natagpuan sa may liblib na banda. Malapit na ito sa gubat. Itong si Tatay Berting napatingin sa kanya. Kumindat pa si Stan. Ngumisi. Mahina niyang sinabing tama ang hinala niya. Hindi naman na nagsalita ang ama. Maraming mga tao sa paligid. Kung gaano karami ang dumadagsa noon, mas marami pa sa ngayon. Dahil maging ang taga-kabilang ibayo, naroon na nakikiusisa. Naroon din si Jorio at ngumingiti pa. Maraming nagtanong kung si Jorio ba ang pumatay, pero hindi nagsasalita ang tao. Bagaman nakangiti, mahahalata na parang may problema. Animoy walang tulog, ayon kay Stan. Pagsapit ng tanghali, pinuntahan ng binata ang bahay ni Mang Besalde. Wala doon si Mueblo. Si Mang Besalde lang ang bumungad sa kanya. Magkakasama kami kagabi. Gusto ko malinis kaagad nang hindi ako namamataan ng mga tao. Baka may magduda eh. Si Mueblo umalis. Mamaya pa ang balik ton. Ano bang pinunta mo? Bakit parang meron kang suliranin? Wala naman po. Gusto ko lang pong bumisita. Mang Besalde, parang gusto kong sumama. Pwede po ba yun? Ano bang ibig mong sabihin? Linawin mo nga. Kwan po ba gusto kong sumama sa inyo kapag papatayin yung mga alipores ni Jorio? Anong sinasabi mo? Sasama? Hibang ka ba? Ang sarap mong dagukan. Tama pala si Mueblo, makulit ka nga. Binawi naman kagad ni Stan ang mga sinabi niya. Pero may pahabol itong kakaibang titig na nagpapaiwatig ng kursonada. Hanggang sa nagsalita si Mang Besalde. Kung sasama daw si Stan, magpaalam kay Mueblo wag sa kanya. Dahil si Mueblo talaga ang kumikilos. Habang nag-uusap ang dalawa, si Mueblo ay nasa malapit lang at nakikinig. Nakatago sa isang puno ng mulabe. Lumabas ito at lumapit. Habang nangyayari ang bagay na yun, nakatitig ng seryoso kay Stan. Hindi naman nakapagsalita ang binata, maging si Mang Besalde ay natahimik. Pumanik pa ito ng tahanan dahil naroon sila sa baba noon. Itong bahay ni Mang Besalde ay maliit lang, pero nakaangat ang sahig sa lupa. May beranda, may maliit na sala. Pero kung ano yung sala, yun na din ang tulugan at hapagkainan. Nasa pinakatuktok ito ng burol. Walang ibang bahay doon maliban sa tahanan ni Mang Besalde. Namamanga ako sa iyo, Stan. Nakikita ko sa iyo ang kapatid ko. Hindi siya gabunan. Tao lang siya dahil nagmana sa nanay namin. Pero patay na siya. Alam mo ba kung anong kinamatay niya? Dahil sa pagsama sa akin. Walang problema sa akin kung sasama ka. Matapang ka eh. Yan ang gusto ko. Bibihira lang ang taong katulad mo. Tatanungin kita, handa ka bang mamatay? O kita mo na, hindi ka makapagsalita. Ano, isasama talaga kita. Para mas maging panatag ako, may makakasaksi sa lahat ng ginagawa ko. At may makakaalam sa pagiging alamat ko. Napaisip si Stan ng maigi. Nag-aalangan siya pero may tumutulak talaga sa kanya para malaman ang lahat patungkol kay Mueblo. Gusto niyang malaman kung paano itong pumatay at kumilos. Kung gaano kabiyasa sa itak habang nasaan yung aswang. Isa pa, nung mga panahon na nagtungo sila sa ilog ng napakabilis, gusto niyang malaman kung paano ito nangyari. O sige, sasama ako. Pero may mga kondisyon. Sasabihin mo sa akin ang mga nakakamanghang bagay sa'yo. Huwag ka rin mangiiwan, huwag kang manggugulat at saka magsipilyo ka kung paminsan.
Ang baho ng bibig mo eh. Walang yan tao to. Parang ako pa yung tagilid ngayon Parang ako pa yung nagpupumilit, may mga kondisyon ka pa. Bueno, natutuwa ako sa mga sinasabi mo. Sige, gagawin ko ang gusto mo pero may kondisyon din ako. Huwag kang tatakbong kabuti ka ha. Mamaya sumibat ka kapag natakot ka Yung tapang na nakikita ko ngayon, panindigan mo. Bukas, o hindi kaya naman sa makalawa, dadalaw na lang ako sa inyo. Kapag nakita mo ako sa lugar, alam mo na ang ibig sabihin. Sige na, umuwi ka na. Mang Bezalde, wag mo nang kausapin yan. May saltik yung binatang yan Saan ka ba makakakita ng ganyang kalakas yung loob? Ano ba, umuwi ka na? Yung mga baka nyo, ipastol mo naman yan. Nalilipasan na ng gutom Hindi na kumibo pa si Stan. Umuwi siya noon. Pero habang naglalakad para bang nagsisisi si Stan, dito niya napapagtanto lahat ng kayabangan, lalo yung umiral sa kanya kanina. Subalit wala na. Nakapagbitaw na ng salita at dapat itong panindigan. 3 araw mula nung biglang napadalaw itong si Mueblo, nagkataon pa talagang wala doon si Stan. Mga magulang lang ang naroon. Nagtataka ang mga ito sa pagdating ng tao. Nagtanong kung ano ang sadya. Sinabi naman ni Mueblo na si Stan, magkaibigan sila ni Stan. Akalain nyo yun, masipag pala yung anak nyo. Gusto magpaturo sa akin sa pag-uuling Nasaan po ba si Stan? Nang mga sandaling ito nasa bulwagan ng bahay si Mueblo, nakadungaw naman sa kanya doon sa beranda ang mga magulang ni Stan. Ayon kay Tatay Berting, antayin na lamang dahil mamaya dadating na. Inilipat lang ang mga alaga nilang baka. Pinakyat ng bahay si Mueblo, pero may napansin ito. May marka ng aswang sa beranda. Sinuri ni Mueblo kung gaano kasariwa ang marka. Kagabi lang nilagay. Pero hindi ito nagbigay abiso nung dumating na si Stan. Doon pa siniwalat ni Mueblo ang mga marka. Hindi ko to namalayan Nandito naman ako kagabi. Mukhang mainit sa inyo ang mga nilalang. Huwag kang mag-alala. Marka lang naman yan Ako na ang bahala. Siguro nasa mga 1 linggo pa yan bago magparamdam. Teka, paano kapag nagkamali ka? At saka, ano ba yung marka? Palatandaan, Stan. Tinatandaan ng bahay nyo. Hindi nabura lahat ni Mang Bezalde. Kapag may marka ng aswang ang isang lugar, malalaman ng mga aswang ang sistema. Malalaman din nila kung kailan ang pagkakataon para umatake. Sa ngayon, hindi pa nakakabahala. Magtiwala ka sa akin. Tumangulang si Stan. At dahil nga sa presensyang yun ni Mueblo, siguradong may lakad na sila. Malakas ang kabog ng dibdib ni Stan. Kinakabahan siya ng husto sa mga oras na yun. Hanggang sa nagpaalam na si Mueblo sa mga magulang ng binata. Sinabing dadalin umano siya ni Stan noon. Gabi daw silang mag-uuling para hindi mainit. Hindi naman humadlang ang mga ito. Umalis na sila. Habang naglalakad, inabot ni Mueblo ang itak kay Stan. Ang sabi ay kinakailangan daw ito ng binata. Ano man ang banta, walang sinasanto ang itak na ito. Lahat kapag tinamaan, kung hindi mamamatay magkakaroon ng malalang pinsala. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Stan. Kahit papano ay meron siyang sandata. Nagtanong pa ito kung saan sila pupunta. Ayon naman kay Mueblo. Kung bibigyan tayo ng pagkakataon, itutumba natin si Jorio. Nagsasagawa ng ritual Tinamaan na nga ako ng mga talandro niya. Pero ang hindi niya alam, hindi ako tinatablan. Hindi niya alam na ang aswang na katulad ko ay isang purong dibino. Saan naman natin matatagpuan si Jorio? Hindi ko rin alam Magaling magtago. Wala din dun sa bahay na tinitirahan niya. Kasama pa yung aswang nakasapi lang pala ng kulto. Gagala tayo.
Malalaman ko naman kung nasaan yan mamaya eh. Kung may mga aswang, naroon ang hayop na yon. Kaya maging alisto ka. Magbaon ka ng malaking tapang. Dahil kapag maliit yan, siguradong mamamatay ka kapag nagpakita sa iyo yung aswang. Ano ba? Umayos ka nga. Huwag ka masyadong magpakumpiyansa dyan sa itak. Ayusin mo yung hawak dyan. Hindi kasi nakahawak si Jorio sa tali na nakaugnay sa taluban. Nahuhubara na ang itak. Ang sabi pa ni Mueblo, maging tao kapag tinamaan nito, parang nakagat ng isang pulutong nabubuyog. Mainit ang pagtama ng itak. Makamandag pa ito dahil posibleng ikamatay kahit maliit na sugat lang. Hindi biro ang talim ng itak ni Mueblo, kaya ingat-ingat daw dahil baka maging sarili ay masugatan. Nagtungo sila sa merkado. Maraming tao kapag malapit ng gumabi. Nagtanong si Stan kung bakit doon. Dagdag pa nito, papatayin ba nila si Jorio sa maraming tao? Hindi. Kaya tayo naparito dahil inaalam ko pa kung nasa ng mga alipores si Jorio. Ano bang sabi ko sa'yo? Kung nasa ng mga aswang, naroon din siya. Sandamukal na aswang ang nasa panig niya dahil lalong nanganganib ang buhay niya sa akin. Bagaman may pinapakawalan siyang talandro na tumatama, hindi niya ako kilala sa personal. Hanggang sa mga naiwang bakas lang siya bumabatay. Mga bakas na hindi nabura ni Mang Besalde. Dito ka lang, tignan mo kung saan ako tutungo. Kung sino ang lalapitan ko. Aswang yan. Wika ni Mueblo. Nasa iskinita si Stan. Sinusundan niya ng tingin si Mueblo. Tumawid ng kalsada. Malapit na ito sa tindahan ng kaanak ni Stan. Umupo si Mueblo sa isang mahabang upuan. May katabing 2 tao. Nanigarilyo si Mueblo. Sabay titig kay Stan. Itong sigarilyo, sinalon ng kamay ni Mueblo ang abo. Sabay tapik sa isang tao. Parang wala lang ang kaganapan. Tapik na hindi kapansin-pansin. Bumalik na ito sa pwesto ni Stan. Ang sabi namarka niya ang isang aswang. Yung 2 nakaupo. Mga aswang na nagkukunwaring mangangalakal. Aantayin lang nilang umalis at saka susundan. Nagtanong naman si Stan kung paano kapag biglang nawala ang mga ito. Meron silang marka sa akin. Kahit saan yan magpunta, siguradong malalaman ko. Yung agyo ng sigarilyo, marka yun? Oo, pero may kasamang orasyon. Mas mabisa ang abo kapag minarkahan. Mabisa din ito sa pagtanggal ng marka. Kung minsan, ito ang ginagamit ni Mang Besalde, pero umaasa talaga siya sa apog. Abo din naman kasi yun. Sipitin mo lang sa kilikili mo ang itak. Mahaba naman ang galamay mo eh. Baka kung ano pang masabi ng mga tao kapag nakita sa'yo yan. Sinunod ito ni Stan hanggang sa nakita niyang naglalakad na ang 2 tao. Kapwa ito na nasa hustong edad. Sumunod kagad ang 2. Kung saan tutungo si Mueblo, doon din dadaan si Stan. Huwag lilingat dahil maiiwan siya. Habang naglalakad, pahintu-hintu sila noon hanggang sa tuluyang umanong nakarating sa kalsadang bihira na lang ang mga tao. Ang unahan, masukal. Isang crossing ito at doon lumiko ang 2 lalaki. Malapit na si Jorio. May mga aswang sa paligid. Huwag kang magpapalata. Huwag mong tanggalan ng taluban ng itak. Dahil ang talubang yan, isang uri ng kahoy na malakas magtago ng karga. Hindi malalaman ng kung sinong biyasa na ang nilalaman niyan ay sinumpang itak. Sumunod ka sa akin. Kabisado ni Stan ang lugar. Iniisip niya noon na baka doon nakapuslit itong si Jorio sa isang nayon na kung saan may mga kaanak siya dito. Sumunod na lamang ang binata kay Mueblo. Muling nag-abiso ang gabunan. Huwag daw lilingon si Stan. Dapat sa kanya lang ito nakatingin kung ayaw maiwan.
At ang pinakamasaklap kapag naiwan, hindi na makakauwi pa. Kinabahan bigla si Stan. Nagtanong pa ito kung bakit. Naalala mo ba yung ginawa natin noon? Yung pumasok tayo sa masukal na lugar, tapos sa ibang lugar tayo lumabas. Yun uli ang gagawin ko sa ngayon. Huwag ka naman tanong ng tanong, wala ka sa tiyempo. Ituturo ko sa iyo ang lahat pero hindi muna sa panahon na ito. Hindi na nagsalita pa si Stan. Ilang minuto pa ng paglalakad. Gulat na gulat ang binata dahil nasa kabilang baryo na sila pagkalabas sa masukal na bahagi. Natatandaan niya ito. Natitiyak niyang sa kabilang baryo ngayon. Ang postura ng lugar ay parang rolling hills. Nasa itaas sila banda. Kitang-kita ni Stan ang mga kabayan sa ibaba. Salungat ito sa tinahak nilang landas. Patungo kasi silang kanluran. Pero ngayon nasa timog sila lumabas. Napakamot siya sa ulo. Magtatanong sana siya. Kaso nga lang. Sa kaliwa, merong aswang. Naramdaman ka. Walang ya, nakalimutan ko lagyan ka ng sabulag. Naku naman, parang matutulad ka ata sa kapatid ko. Diyos ko naman, may gagawin ka pa pala. Bakit mo ko dinala kaagad dito? Kasalanan ba ang makalimot? Basta maging alisto ka. Dahil paparating na ang aswang. Ibigay mo muna sa akin ang itak. Kagad inabot ni Stan ang itak sa kasama. Maniwala kayo o hindi. Bigla na lang nagubad ng damit itong si Mueblo. Mabilis na pumangit ang itsura. Parang may pagkademonyo. Inunat ang katawan. Ito ang postura ng gabunan na nakita niya noon. Dilaw ang mata na may nagbabagang pula sa gitna. Kakaibang hangos ang naririnig niya dito. May alinsangan din na para bang biglang naging kulob ang lugar. Itong paligid, lampas taong talahib na may mga matatayog na kahoy. Binunot ni Mueblo ang itak. Kasunod nito, bumuelo ng pagtaga. Dumapa ka! Wika ni Mueblo sabay hataw ng itak. Sobrang bilis ng kaganapan. Kasunod nito ang kalabog na animoy may bumagsak sa lupa. Pagsipat ni Stan, may nakita siyang tao na nakataob. Mamasa-masa ang kanyang likuran. Natapunan siya ng dugo pagkatama ng itak. Magbilang ka. Isa na ang bumagsak. 6 ang nandito. Ito ang dahilan kung bakit ako pumayag na sumama ka. Dahil huling hakbang ko na ito at kailangan ko ng pain. Ikaw ang ipapain ko, kaya hindi kita nilagyan ng sabulag. Galit na galit si Stan sa mga narinig, pero hindi na nagsalita pa si Mueblo. Maliban na lamang sa malaking bibig na nakangiti. Hanggang sa tinaga ni Mueblo ang dibdib ng aswang, dinukot ang puso at saka sinubo sa bibig. Ganun na lamang ang panglalaki ng mga mata ni Stan. Si Mueblo pala ang kumukuha sa puso ng napapatay nito. Kinakain niya. Nasuka si Stan. Gusto mo bang tikman? Ito ang nagpapahaba ng buhay ko. Pwedeng puso ng tao, pero mas maganda ang sa aswang. Dahil hahaba ang buhay ko. Huwag kang mag-alala. Hindi pa naman ako nakakakain ng puso ng tao. Iniiwasan ko yun. Tikman mo. Tikman mo ang puso ng aswang. Masarap yan. Magiging malakas ka. Kung kutusan ko kaya yung mukha mo? Walang yang to. Ako pa yung pinain mo. Ganyan ba yung ginawa mo sa kapatid mo? Hindi. Sadyang hindi ko lang siya naprotektahan. Albularyo ang kapatid ko. Pinag-aral ng karunungan para magabayan ako. Hindi magiging madali sa akin kung wala akong kasanggang isang albularyo. Malamang, matagal na sana akong patay. Kaya nga nariyan si Mang Besalde, di ba? Siya ngayon ang tumutulong sa akin. Halika na dahil paparating pa ang dalawa. Maging alisto ka dahil ikaw ang sadya. Hindi ako mahihirapan ito.
dahil lalapit sila ng kusa. Nataranta si Stan. Hindi magkawari ang binata. Parang gusto niya noong tumakbo. Hanggang sa naglakad ng kalmado si Mueblo, bigla nitong tinaga ang mga damo. Maniwala kayo o hindi, may umungol. Kasabay noon ang paglitaw ng isang aswang. Nakatayo lang ang aswang nang hindi niya nakita. Nasilayan niya lang yun ng taga-ina ni Mueblo. Hindi pa ito natapos. May aswang na biglang tumungtong sa sanga ng isang puno. Sabay lundag patungo kay Stan. Pero bago pa man makarating sa kanya, humiwalay na ang ulo sa katawan. Ito na yung ikatlong hayop. Mag-abiso ka naman kung saan manggagaling. Sa akin pa talaga patungo. Mali mo, hindi ko mailagan. Ano bang sinabi ko sa'yo? Ikaw ang pain, hindi ba? Malamang sa'yo tutungo. Pero huwag kang mag-alala. Ni katiting na haplos hindi mangyayari sa'yo. Matatamaan ka lang nila pero wala ng buhay ang mga yan. Maging alisto ka. Bumangon ka dyan na makapagpahinga na ako. Nakakapagod ang ginagawa ko. Dalian mo! Sandali lang sa kapupot. Walang niya iniwan ako. Huy! Sumuot si Mueblo sa damuhan at naglaho. Mabilis na sumunod si Stan. Napamura ang binata. Dahil ang das na sinundan niya, may punong nakaharang. Aray ko. Buisit tong Mueblo na to. Lintik ka talagang asong ganising ka. Dalian mong pisot ka, nandito ko! Parang daga si Stan. Imbis na tumakbo, gumapang na lang ito. Madilim at masukal. Ilang sandali pa nakarating na siya sa maisan kung saan naman maraming bahay sa unahan. Napamura ang binata. Hindi niya makita si Mueblo pero bigla na lang may humawak sa kanyang batok. Dahan-dahan siyang inangat. Bakit ka ba gumagapang? Napakabagal mong kumilos. Nandito na tayo. Nakikita mo ba ang bahay na yan? Nariyan si Jorio. 3 pang aswang ang kailangang patayin bago kami magtagisan ng lakas ni Jorio. Paanong hindi ako gagapang wala namang matinong daanan? At saka, bakit nasa baba tayo kagad? Kanina lang nasa taas tayo ah. Yan ang sekreto ng mga gabunan. Sinadya kong lagyan ng marka nang sa ganon hindi ka mawala sa paligid ko. Kung saan ako tutungo, doon din tayo magkikita. Umayos ka na nga dyan. Naduduwag ka na ba? May palapit na aswang. Ito ang ikatlo. Nagpapalipad na din ng orasyon si Jorio. Walang panama ito sa kanya. Maging kay Stan. Dahil bukod sa marka na inalagay ni Mueblo, may poder na din ang binata sa katawan. Panandalian lang ang poder. Pero sasapat na ito sa loob ng mga oras na itinakda ni Mueblo para patayin si Jorio. Manood ka! Wika ng gabunan. Umabante ito ng lakad. Yung maisan ay pinaghawi ni Mueblo. Akala pa ni Stan ay may kalaban na. Pero gumagawa lang ng espasyo itong gabunan upang makita ni Stan ang kaganapan. Ilang sandali pa, dito na lumabas ang 3 aswang. 2 dito nakadapa sa lupa. Ang isa ay nakatayo lang. Pero lahat ng mga yon, pangit ang muka. Lahat ng mga ito, nakatitig kay Stan. Mabaging langit, gabayan niyo po sana ako. Huwag niyo po sanang hayaan na masaktan ako dito. Bakit ba kasi sa akin nakatitig yung mga yan eh? Naku naman oh. Matapos magsalita, sa hindi inaasahang pagkakataon, sumugod bigla si Mueblo. Hindi man lang nakaporma ang mga aswang. Mabilis ang kilos si Mueblo. Pinagtataga niya ang mga kalaban. Kitang-kita ni Stan kung paanong gumamit ng itak si Mueblo na para bang mandirigma ng unang panahon. Matinik at talagang napakabiyasa. Itong isang aswang, lumaban, pero nang sumunggab, sinakal lang ni Mueblo at sinaksak sa dibdib gamit ang itak. Nanginig ang katawan, mabilis na binawian ng buhay. Ang natira, gumapang at malulubha na ang tama
Isa-isang pinagsasaksak ni Mueblo ang mga ito sa likod. Patay din kaagad ang mga yon. Ito na ang mga sandali. Si Jorio na lang ang nasa harapan. Akala ni Stan pupunta nila ang bahay, pero lumitaw na si Jorio. Kitang-kita ang pagtataka nito. Nawari ba gulat sa mga nasilayan? May bitbit na itak at mas mahaba ito kumpara kay Mueblo. Kumusta? Baka naman nakikilala mo na ako sa ngayon. Natatandaan mo ba yung buntis sa pinatay mo? Doon sa bukiran ng Osamis. Kung may natatandaan ka, asawa ko ang pinatay mo. Kung sakaling naroon ako nang mangyari ang kaganapan, siguradong ubos kayo sa akin. Sinasabi ko na nga ba, itong gumagalang misteryosong tao, nagpapanggap na mag-uuling, yon ang pumapatay sa mga tauhan ko. Oo, natatandaan ko. Uubusin kami. Sa tingin mo ba magagawa mo ang bagay na yon? Alam mo ba kung anong uri ako? Mangmang ka ba o bulag? Isa-isa na kayong nauubos. Pero ikaw ang pinakapakay ko. Kapag napatay kita, ayos na ako. Umatake si Jorio. Nakakapangilabot ang paghataw ng itak. Kitang-kita ni Stan. Sobrang lakas. Mabuti na lang nakailag si Mueblo. Bumaon ang itak sa lupa. Sinundan kaagad ng mga atake. Nasasalag ni Mueblo gamit ang itak. Hanggang sa gumaganti na ito. Parang patas lang. Subalit kapansin-pansin umano sa mukha ni Jorio na parabang napapagod na. Si Mueblo kasi, hindi man lang nabawasan ng pilis. May halin tulad ito sa tagaan ng mga biyasa sa itak. Atras, ilag, dapa, gulong at ganti. Wala pang nakakapatama hanggang sa tumingin daw bigla si Mueblo kay Stan. Ngumisi ito. Biglang lundag patungo kay Jorio. Tinaga ni Mueblo si Jorio. Naganda ng pagsalag. Pero binago ni Mueblo ang pagkatake. Pagkalapat ng mga paa sa lupa, kumabig sa gilid at sa bewang pinatamaan si Jorio. Natulala na lamang ito ng tamaan ng itak. Biglang lumuhod si Jorio. Nakatukod ang sandata sa lupa. Lumapit si Mueblo. Pinugutan ng ulo ang pinuno ng kulto. Napapikit na lang si Stan. Gumulong ang ulo nito sa lupa. Halika na. Umuwi na tayo. Wika ni Mueblo. Dahan-dahan itong nagbalik sa anyong tao. Hindi naman nakakibo si Stan. Kalmado lang ang paglalakad. Bumalik sila sa lugar kung saan hinubad ni Mueblo ang damit. Nagsuot ng damit si Mueblo. At sa maniwala kayo o hindi, nung pumasok sila ng napakasukal, ang bilis nakabalik sa lugar nila. Doon mismo sa bulwagan ng bahay nila Stan. Para bang mababaliw sa Stan ang masaklap. Diretso pa ang lakad ni Mueblo ni hindi man lang kumikibo. Iniwan na lang doon si Stan. Nakatulala. Hindi malaman ang gagawin. Nang makabalik sa ulirat, nagtungo si Stan sa may balon at naligo. Basang-basa siya ng dugo. Nakita ng mga magulang at sabi pa ni Tatay Berting, akala bukas pa ang uwi nito. Ayon man kay Stan, maagang natapos ang pag-uuling. Kinabukasan umugong ang balita. Maraming patay na natagpuan sa kabilang baryo. Isa dito ay si Jorio, habang karamihan ay aswang. Ayon sa kumalat na tsismis, baka tinugis ni Jorio ang mga aswang at dahil nga sa dami nito, hindi kinaya ni Jorio kaya namatay. Natatawa na lamang si Stan. Walang kaalam-alam ang mga tao na iisang grupo lang ang mga labi. Walang nakakaalam na ang pumaslang sa mga ito ay si Mueblo. Mangmang ang mga residente. Ang dating inakala nilang masamang tao, ito pala ang tagapagligtas ng lugar. Pinunta ni Stan ang bahay ni Mang Besalde. Matanda na lamang ang naabutan niya doon.
Ayon dito, umuwi na daw si Mueblo. Tapos na ang trabaho sa lugar. Nagpapasalamat ang gabunan sa binata. Pasensya na umano at ginawa pa siyang pamain. At bilang kapalit sa ginawa kay Stan, may regalo si Mueblo. Pumasok sa loob ng bahay ang matanda. Pagkalabas ay bitbit nito ang itak. Ito, pinapabigay niya sa'yo. Hindi niya na daw gagamitin. Sa ngayon hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hindi ako naniniwala na umuwi. Wala na siyang uuwian. Malamang nagtungo lang yon sa kauri niyang gabunan. Ingatan mo ito, Stan. Pumunta ka rin dito para maturuan kita ng karunungan. Para naman magamit mo ang itak sa tamang paraan. Kinakailangan niya ng mga orasyon. Hindi man lang siya sumaglit sa amin. Loko talaga yung animal na yun. Kagabi iniwan ako. Hindi niya naman sinunod yung mga kondisyon ko. Pero maraming salamat, Mang Besalde ha. Ingatan ko to syempre. Tinuruan nga si Stan ni Mang Besalde ng karunungan. Hanggang sa naging biyasa ito. Nagpakita sa kanya si Mueblo. Minsan doon pa natutulog sa bahay nila. Hanggang sa nagkaroon ng pamilya si Stan. Ito namang si Mueblo. Nalaman niyang may bago ng pamilya. Hanggang ngayon, tandang-tanda na Stan ng lahat. Lalo na kapag hawak niya ang itak. Naaalala ang mga karanasan nila ng kaibigang si Mueblo. Ang isang gabunan na biyasa sa paggamit ng itak. Isa ka rin ba sa mga kagaya ng kabayan natin o mga kabayan natin na may karanasan sa kulam? Kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, o anumang masamang uri ng sumpa. Kung naranasan mo na yung mga bagay na yun, kabayan, o nangangailangan ka ng pandepensa sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, pwede mong subukan tong habak de bala from Lika Merchandise. Sobrang nagte-trending to ngayon mga kabayan. Marami yatang nakakaranas ng masamang uri ng sumpa. Kung nangangailangan ka kabayan ng mataas na uri ng pangdepensa sa spiritual, subukan mo tong habak de bala from Lika Merchandise. Kung interesado ka, i-visit lang ang shop ng Lika Merchandise.